Nakalibre na naman nga ng pang-ulamin for today's video, Madje. Kumusta na po kayo mga Madje? Sana po sa pagkakataong ito ay okay lang kayo. Kahit pa nga sinalanta na naman nga tayo ng isa na naman ngang bagyo, Madje. At dahil nga katatapos nga ng bagyo, abay dito sa amin ay malakas nga pa rin ang hangin, Madje. Pero bayan at pupunta nga kami ng dagat para nga manihi na naman. Safe naman, Madje, pumunta diyan sa dagat kapag ka nga ganay ang hibas kahit mga ganan kalakas nga ang hangin. Tamang-tama nga lang, Madje, yung ganitong pagkakataon at hindi nga mainit ang pagpunta diyan sa dagat. Kaya nga lay talaga nga namang napakalakas ng hangin. At tignan nga naman ninyo, Madje, ang iniwan dito sa amin ay ang bagyong nagdaan. Abay talaga nga namang sangkaterbang mga basura, Madje. Maraming mga kahoy, bunot, mga niyog-niyog at saka nga mga basu-basura, Madje. Dahon-dahon ang mga dinadala nga ng alon kapag ka nga ganay ang may bagyo. Ganyan ang nagiging sitwasyon dito sa amin, Madje, sa isla kapag ka nga may bagyo. Itong aming isla, daan-daanan talaga ito ng bagyo, kaya nga naman sanay na kami diyan. Kapag ka nga ganay ang may masamang panahon ay tinatangay talaga ng dagat papunta sa tabi yung mga ganay ang mga basura, lalo na nga, Madje, yung mga kahoy-kahoy. At tignan nga naman ninyo itong kalsada dito, abay halos ay wala ka ng madaanan at talaga nga namang puro mga bunot, puro mga niyog at mga kahoy nga na mga maliliit. Pagka ganyan nga palang masama ang panahon ay talaga nga namang itong mga alon sa dagat ay lampasan nga diyan sa mga kalsada, kaya nga naman halos yung mga basurang iyan isinasampa nga diyan ang alon. Kaya nga naman, Madje, kalimitan kapag ka nga talaga masama ang panahon dito sa amin, yung mga bahay na nandito nga sa may pantalan ay talaga nga namang tinatamaan ay ang mga alon na iyan at talagang nangangasira pa yung iba. At tignan nga naman ninyo, may mga malalaking kahoy din nga palang idinadagsa kapag ka nga ganay ang may bagyo. Alala ko nga pala, Madje, noong lumubog nga ang Infanta Quezon noong 2004, abay talaga nga namang intirong mga kahoy ang mga dinagsa dito sa amin. At talaga nga namang sobrang dami. Nandun pa lang sa laot, Madje, kitang-kita mo na talaga nga namang napakaraming kahoy na naglutang. Kung mapapansin niyo itong mga puno ng bakawan, Madje, talaga nga namang napakaraming mga kulapo na nanggagaling nga diyan sa dagat. Itong dagat ay tignan nga naman ninyo at namumuti na naman nga talaga, maalon, Madje, nakakatakot nga talaga diyang pumalaot ngayon. Kaya nga naman dahil nga walang makapag-isda ay di by day at dito kami sa mga pang-ulamin sa dagat na libre mong makukuha dito lang sa tabi. Ikaw ba, Madje, kumusta po diyan sa inyong lugar? Taga saan po pala kayo? Kumusta ang bagyo diyan? Malakas po baga? Isa rin po baga ang lugar ninyo sa mga binahan itong nakaraan na bagyo? Ang araw nga palang talaga nga namang napakalakas ng ulan at ngayong araw na ito ay medyo hangin na lang talaga ang mayroon, Madje. Kaya nga naman nung pumunta kami din sa dagat, abay marami na nga din ang mga naninihi. Isa na nga din, Madje, itong mga bata na nakita nga namin diyan. Nangunguha nga pala sila noong mga shell na ang tawag dito sa amin ay sigay. Hindi nga pala kinakain sa amin yung shell na sigay, pero dahil nga may namimili na yan, kaya naman nangunguha yung mga bata at ibinebenta nga nila. Para daw naman meron silang pagkakitaan habang wala pang pasok. Para nga naman may pambaon sila ngayong pasok na darating. Ginagawa yatang dekorasyon iyan, kaya nga naman may namimili na yan, Madje. Hindi ko lamang sure kung magkano nga ang isang tabo ng ganayan. Pero dahil nga maraming ganayan dito sa amin, Madje, madali ka nga lang makakarami sa pangunguha nga ni ang mga sigay na iyan. Ilang araw nga pala kaming hindi nakapunta diyan sa dagat, gawa nga ng ilang araw nakauulan at sama nga ng panahon o bagyo nga na nagdaan, Madje. Kaya nga naman nung lumipas na ang kauulan at hangin na nga laang ay kami talagay pumunta kaagad diyan sa dagat at nang kami na may makalibre nga ng pang-ulamin at wala na naman kaming maisip na maiulam dito, Madje. Maigi na lang, Madje, hani, dahil nga talagang nakarami na naman nga kaagad yung mga sahang at tikad na iyan. Napakarami nga pala naming nahuling mga sahang. Dito lang kami pauli-uli sa may tapat nga ng mga kabahayan. Abay talaga nga namang nakakatuwa at maya-maya nga sunod-sunod ang aming nakikitang mga sahang na babae. Pauli-uli nga lang kami dito. Abay talaga nga namang marami ang ganito naming nakukuha, Madje. Ito lang talaga, Madje, ang kagandahan dito sa amin, hani. Kahit darito ka lang sa tapat ay napakarami pang mga laman dagat na pwede mong makuha diyan. Napakarami nga pati nang naninihi ngayong araw na ito, Madje. Siguro nga dahil maganda nga itong pagkakataon na ito para nga makapanihi diyan at hindi nga talaga mainit. Tapos nga, Madje, abay ilang araw nga talagang hindi makakapunta din sa dagat dahil sobra nga naman ang pagkakalakas ng ulan para bagang hindi na nauubos ang iuulan, hani. Kaya na nga siguro dumating na sa puntong talaga nga namang bumaha na sa ibang mga lugar na talaga nga namang hindi natigil ang kauulan. Nakakaawa nga lang, hani, dahil napakarami nga talagang nasalanta nito ngang nagdaang bagyo. Napakarami nga ng mga pagbahang nangyari at talaga nga namang nakakaawa, lalo na nga yung may mga batang maliliit
At sana naman po maging okay po ang lahat. Lalo na nga yung mga nasalanta nitong bagyo. Ingat po tayong lahat. Ito sa aming lugar Madje, hindi naman dito bahain. Kaya nga laang kapag nga talaga malakas ang bagyo, aba ay dagat talaga ang kalaban dito Madje. Lumalakas talaga ng malakas ang dagat Madje at lumalaki nga ang tubig. Halos ay umaabot na sa mga kabahayan Madje. Ang masama nga laang dito Madje, kapag nga ganoong malaki ang tubig tapos may mga dalangang malalaking kahoy, abay nababasag ang mga bahay na tinatamaan nga. Kaya na laang nung nangyaring nakaraang malakas na bagyo Madje na halos lahat ng mga kabahayan dito sa katabi ng dagat, aba ay kulang na lahat ngayon diyan nga sa dagat. Nga sa sobrang lakas ng dagat. Ay ginangala ang Madje dahil napakalaki talaga ng tulong nung mga seawall. Kapag nga may mga ganyang pagkakataon ay nahaharangan niya yung lakas ng dagat o kung anumang dala ng mga dagat na iyan. Kahoy man ito na malalaki o sangkatarbang basura, hindi na nakakarating sa mga kabahayan Madje. Patuloy nga lang kami diyan Madje sa pangunguha na ang mga sahang na iyan at nakakatuwa dahil talaga nga namang maya-maya talaga at marami nga kaming nakuha sa araw na ito. At ang karamihan nga talaga dito Madje ay mga sahang at talaga nga namang sobrang sarap ng sahang ni Madje. At nung makapuno na nga ako ng isang kaldero dahil iniwanan na nga ako ng mga kasama ko ay umuwi na nga din ako Madje. At tingnan nga naman ninyo Madje, iyang mga bakawan diyan abay nakakatuwa at malalaki na haniyan nga pala yung mga itinanim. Malaking tulong nga din Madje itong mga bakawan na ito para nga sa malalaking alon para hindi na makarating sa mga kabahayan. Pero tingnan nga naman ninyo yung mga itim-itim na iyan. Tanda na masama ang panahon Madje dahil nangangabunot nga ang mga kulapo doon sa lalim. Hindi iyon po Madje, nakalibre na naman nga po ng pang-ulamin. Kung bago ka nga po pala dito sa aking page, makikilike and follow na lamang po para naman po updated ka sa mga susunod ko pa pong mga videos. Ako nga po pala si Ma'am Jessica na mas kilala sa tawag na Madje na ang ibig sabihin po dito sa amin ay mare o kumare. O paano po Madje, uuwi na nga po pala ako diyan at pagdating ko sa bahay niluto na din kaagad at kumain na nga din kaagad si Madje. O paano po, hanggang dito na lang po muna. Salamat po sa walang sawang panonood. Hanggang sa muli. Ingat!